Ang Blood Falls ay isang talon na may malinaw na pulang tubig na lumalabas mula sa Taylor Glacier patungo sa nabalot sa yelong West Lake Bonny sa Msmordo Dry Valleys. Ang pulang kulay nito, nakahawig ng dugo, ay hindi mula sa kahit anong uri ng pagdurugo bagkus ay dulot ng tubig na mayaman sa bakal na lumalabas mula sa mga bitak sa ilalim ng glacier. Ang tubig na ito ay nakulong sa ilalim ng glacier sa loob ng mahigit 1,000,000 taon, maaaring umabot pa ng 5,000,000 taon, at naging hiwalay sa sikat ng araw at oksiheno. Ang pulang kulay ng talon ay mula sa iron oxide, karaniwang kalawang na nabubuo kapag ang tubig na mayaman sa bakal ay sumasalubong sa oksiheno sa hangin at nag-o-oxidize, na nagbibigay ng kakaibang pulang kulay na parang dumudugong yelo. Ang pinagmumulan ng tubig na ito ay isang sinaunang subglacial lake, na nananatiling likido sa kabila ng sobrang lamig ng Antarctica dahil sa sobrang alat nito, kaya hindi ito nagyelo. Kapag nagyelo ang maalat na tubig na ito, naglalabas ito ng init, na natutunaw naman ang mga paligid na yelo, at nagbibigay daan upang tuloy-tuloy ang agos ng tubig sa glacier. Kaya nabubuo ang kakaibang sistema ng daloy ng tubig na kilala bilang Blood Falls. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang dumadaloy na tubig sa Blood Falls ay may taglay na microbes na nakaangkop na mabuhay sa napaka-extreme na kondisyon. Walang oksiheno, madilim, at matagal nang nakatago sa ilalim ng yelo. Napakahalaga ng mga extremophile na ito sa agham dahil nagbibigay sila ng ideya kung paano posibleng mabuhay ang mga nilalang sa iba pang planeta o buwan na may katulad na kondisyon, tulad ng Mars o Europa. Ang kakayahan ng mga mikrobyo na mabuhay sa sinaunang at hiwalay na ekosistemang ito ay inilalarawan bilang isang time capsule na nagbibigay ng mga pananaw tungkol sa buhay noong sinaunang panahon sa daigdig at sa astrobiology. Sa mga kamakailang pag-unlad gamit ang electron microscopy, natuklasan na ang mga iron-rich nanospheres sa tubig, mga maliliit na particle na mas maliliit pa kaysa sa pulang selula ng dugo, ay naglalaman hindi lamang ng bakal kundi pati na rin ng silikon, calcium, aluminum, at sodium. Ang mga partikulong ito ay nagmula sa sinaunang mga mikrobyo na nakakaapekto sa kemikal na komposisyon ng tubig at nagpapahusay sa natatanging kulay nito kapag na-expose sa mga kondisyon sa ibabaw. Natuklasan noong 1911 ni Griffith Taylor, isang Australian geologist, sa panahon ng Terra Nova Expedition, ang talon ay nanatiling isang siyentipikong misteryo ng higit sa isang siglo. Sa mga makabagong pag-aaral gamit ang echolocation at chemical analysis, naipakita ang mga sistema ng tubig sa ilalim ng Taylor Glacier, na sa wakas ay nagbigay liwanag kung paano gumagana ang kakaibang likas na kababalaghan na ito. Ang kapansin-pansing pulang kulay ng Blood Falls sa Antarctica ay sanhi ng tubig na mayaman sa bakal at hypersaline na sumusubong mula sa ilalim ng Taylor Glacier. Kapag ang tubig na ito, na naglalaman ng natunaw na iron salts, ay na-expose sa oksiheno sa hangin, nagaganap ang isang kemikal na reaksyon kung saan ang bakal ay nag-o-oxidize, o sa madaling salita ay nagka-rust na nagreresulta sa iron oxide. Ito ang nagbibigay sa tubig ng maliwanag nitong pulang kulay na kahawig ng dugo. Bilang karagdagan, ang tubig sa ilalim ng glacier ay sobrang alat at mayaman sa bakal dahil ito ay nakulong sa ilalim ng yelo sa loob ng milyon-milyong taon. Habang ang brine na mayaman sa bakal ay dumadaloy palabas at nakakadaupang palad ng oksiheno sa atmosfera, mabilis na nangyayari ang oxidation na nagreresulta sa natatanging pulang kulay. Unang naisip noon na bunga ito ng pulang algae, ngunit pinawalang sala ito kapag nalaman na ang kulay ay bunga ng kemikal na reaksyon ng bakal at oxidation. Natukoy na ng mga siyentipiko ang pinagmulan ng Blood Falls sa Antarctica gamit ang makabagong mga teknik tulad ng echolocation at radio echo sounding upang imapa ang daloy ng bakal na mayaman na brine sa ilalim ng Taylor Glacier. Ginamit ang radio wave sensors na nagpapadala ng mga pulse sa yelo na kumakalat kapag tumama sa maalat at malapot na tubig, kaya nakatulong ito sa mga mananaliksik na masubaybayan ang 300 talampakang daanan ng brine sa loob ng glacier. Ipinakita nito na mayroong isang pressurized, sinaunang lawa ng maalat na tubig sa ilalim ng glacier na nakakulong ng milyon-milyong taon na pumipilit sa brine na umakyat sa pamamagitan ng mga bitak upang lumabas bilang Blood Falls. Nalaman din na ang init na nailalabas mula sa nagyelong maalat na tubig ay tumutulong upang mapanatili ang tubig na likido, kaya't patuloy itong dumadaloy sa glacier. Dagdag pang kumpirmasyon ang nanggaling sa isang drilling team na natagpuan ang pinagmulan ng brine base sa mapa at nakatagpo ng pulang brine habang nagdrill.
Ang tagumpay na ito ang nagbigay linaw sa higit isang siglo ng misteryo kung saan nagmumula ang tubig na mayaman sa bakal at kung paano ito dumadaloy mula sa ilalim ng glacier patungo sa ibabaw. Ang Blood Falls sa Antarctica ay maaaring magbunyag ng malalalim na lihim tungkol sa kasaysayan ng daigdig bilang isang likas na time capsule na nag-ingat ng kakaibang ekosistema at kemikal na kapaligiran na hiwalay ng milyon-milyong taon. Partikular na nagbibigay ang Blood Falls ng mga kaalaman tungkol sa ebolusyon ng sinaunang buhay ng mga mikrobyo. Ang iron-rich, hypersaline na tubig sa ilalim ng glacier ay naging tahanan ng mga extremophile microbes na umunlad ng hiwalay sa matitinding kondisyon, malamig, madilim, kulang sa oksiheno, at nakahiwalay ng higit sa 1,000,000 taon. Ang pag-aaral sa mga mikrobyong ito ay tumutulong sa mga siyentipiko na maunawaan kung paano nakaligtas ang buhay sa unang panahon ng daigdig sa ilalim ng matitinding kondisyon at kung paano nakakaangkop ang buhay sa mga ekstremong kapaligiran. Dahil ang subglacial lake ay nakaselyo ng milyon-milyong taon, ang kapaligiran ng Blood Falls ay nagsisilbing modelo para maintindihan kung paano maaaring nanatiling likido ang tubig at nanatili ang buhay sa panahon ng mga pandaigdigang pagyeyelo nang natakpan ng yelo ang malaking bahagi ng ibabaw ng planeta. Nakakatulong ito sa pananaliksik kung paano nakaligtas at marahil umunlad ang buhay sa mga sinaunang yelo. Ang proseso ng pag-oxidize ng bakal na lumilikha sa kapansin-pansing pulang kulay ay isang halimbawa ng mga sinaunang kemikal na siklo ng bakal, asupre, at iba pang elemento na napreserba sa nakaselyong kapaligiran na ito, na naglalantad ng mga nakaraang geochemical dynamics ng daigdig sa ilalim ng yelo. Ang mga mikrobyo sa Blood Falls ay umuunlad sa mga kondisyon na kahalintulad ng mga kapaligiran sa labas ng daigdig tulad ng ilalim ng yelo sa Mars o mga yelong buwan gaya ng Europa. Ang pag-unawa sa mga nabubuhay na ito ay nagpapalawak ng kaalaman tungkol sa pinagmulan at hangganan ng buhay sa daigdig at sa posibilidad ng buhay sa labas ng daigdig. May positibong malaking epekto ang Blood Falls sa microbial diversity ng Antarctica dahil dito matatagpuan ang isang kakaiba at buhay na subglacial microbial ecosystem na pinagyayaman ng bakal at asupre mayamang brine na dumadaloy mula sa ilalim ng Taylor Glacier. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang komunidad ng mga mikrobyo sa Blood Falls ay metabolically active at mayaman sa iba't ibang uri na naglalaman ng hindi bababa sa 17 uri ng mikrobyo, kabilang ang mga bakterya na kayang mag-oxidize ng mga sulfur at iron compounds sa pamamagitan ng chemosynthesis sa halip na photosynthesis. Kasama sa pagkakaibang ito ang mga dominanteng grupo tulad ng Theomicrospira arctica, isang psychrophilic na bakterya na nag-o-oxidize ng sulfur, pati na rin ang ibang mga phylotypes na may kaugnayan sa beta-proteobacteria, delta-proteobacteria, gamma-proteobacteria, at Bacteroidetes na nagme-metabolize ng bakal at asupre. Kung ikukumpara sa ibang mga kapaligiran sa Antarctica tulad ng pack ice, ang Blood Falls ay nagpapakita ng halos 2 beses na mas mataas na microbial diversity kaysa sa Antarctic pack ice at humigit kumulang 60% na mas mataas kaysa sa Arctic pack ice. Sa kabila ng matitinding kondisyon ng lamig, kadiliman, at sobrang alat ng tubig, ang ekosistemang mikrobyo ay pinapanatili ng kemikal na enerhiya na nagmumula sa nabawasang bakal at sulfur compounds na naapektuhan ng interaksyon ng subglacial na brine sa iron-rich na batuhan sa ilalim. Ang ekosistemang ito ay halos hiwalay, matatag sa loob ng mahabang panahon, at kumakatawan sa isang extremophile community na nakaangkop upang umunlad sa matitindi at nakahiwalay na kondisyon. Sa gayon, pinayayaman ng Blood Falls ang microbial diversity ng Antarctica sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang natatanging tirahan na sumusuporta sa mga sinaunang at espesyal na microorganisms na nag-aambag sa ating pag-unawa sa buhay mikrobyo sa mga ekstremong kapaligiran at nagbibigay ng pananaw tungkol sa kaligtasan at ebolusyon ng mikrobyo sa mga nakahiwalay na ekosistema sa daigdig at posibleng sa iba pang mga planeta. Ang matingkad na pulang tubig na dumadaloy mula sa ilalim ng Taylor Glacier ay sanhi ng iron-rich hypersaline na tubig na nag-o-oxidize kapag ito ay nakatagpo ng oksiheno sa ibabaw, na nagreresulta sa iron oxide o kalawang. Dahil dito, ang talon ay nagmumukhang dumudugo, isang bihirang likas na tanawin sa ganitong ekstremong kapaligiran. Ang tubig na mayaman sa bakal na nagpapakain sa Blood Falls ay nagmula sa isang lawa sa ilalim ng glacier na nakapaloob sa ilalim ng humigit kumulang 400 metro ng yelo sa loob ng milyon-milyong taon, na hiwalay mula sa sikat ng araw at oksiheno. Ang sinaunang maalat na tubig na ito ay umaakyat sa pamamagitan ng mga bitak sa glacier, na bumubuo sa kakaibang talon na ito,
ang Blood Falls ay tahanan ng kakaibang komunidad ng mga mikrobyo na nakaangkop upang mabuhay sa malamig, madilim, sobrang maalat at kulang sa oksiheno na mga kondisyon. Ang mga mikrobyong ito ay gumagamit ng chemosynthesis sa pamamagitan ng pag-oxidize ng mga compound ng bakal at asupre para sa enerhiya, na nagbibigay ng mga pananaw tungkol sa kakayahan ng buhay na makaangkop at sa mga kondisyong kahalintulad ng mga kapaligirang alien tulad ng Mars o Europa.